Control. Remember, there's a control there. Hindi nga, naka-charge eh. Ano ba naman ako, old school. You just have to click that one. Oh my God. Tsaka i-connect pa yan doon. Ano yan So, Bluetooth eh. Magpapaturo pa ako sa anak mo. Oh my God. You Magandang umaga po. Good morning. Buenos dias. Bonjour. Namaste. Konnichiwa. Nag-exercise po kami. Monday. Tuwing Monday po yan. Hindi namin nami-miss yan. Maliban na lang pag umuulan. Kaya pagdating ng winter, hindi pa po winter yan, pero nakita nyo naman ang full colors. Changing of colors. Nagbabago na po kulay ng mga dahon. Naglalaglagan na rin. Wala si Ricardo ah. Nagbabago na kulay ng mga dahon. Senyales na ng papadating na no winter. Papahabain ko na konti. Oh, todo na pala yun. Senyales na ng papadating na kinatatakutan ng mga nasa Canada. Are we gonna go straight to that? Ikaw. Sabi nga ng Kuya Pando ko, nag-snow na raw sa kanila, pero natutunaw pa rin. Sa Biyernes po ay Halloween na. Meron bang snow na hindi natutunaw? Come on. Oh yeah, sa Canada. Nakita mo ba yung nasa bundok doon? 35 million years na yun, yung snow doon. Pero natutunaw na raw unti-unti. See? Sign ng global warming. It's changing. Morning. Sabi ko nga sa'yo, pag nag-snow, 4 months. Ngayon, matutunaw pa yan. Mga mid-November, pag nag-snow, wala na, steady na yan. April na, March, April lang tunaw nun. Excuse me po. Ano pag-uusapan natin? Ang All Saints Day po dito, tsaka All Souls Day, hindi holiday. Sa Pilipinas lang po holiday. Pero yung pong Halloween, yung October 31, talagang inaabangan dito. Lalo na ng mga bata, inaabangan dito. Ano Pati sila? matatanda. Pati mga matatanda, excited. Parang mas ano pa nga dito, mas sineselebrate pa nila Halloween kaysa sa Christmas. Di ba? Napansin mo. Thanksgiving talaga ang... Pero yung pong Thanksgiving ang talagang pinaka ano nila. Yeah. Pero yung pong Halloween. Pati New Year, hindi ano dito. Ang Biyernes Santo po, hindi holiday dito. Normal na araw lang. Diretso trabaho. Sa Canada, holiday pa yan eh. Federal holiday. Christmas, hindi rin holiday dito. Sa Canada, holiday yan. Tapos, New Year. Yeah. Dito, hindi rin holiday. Sa Canada, holiday yan. Kaya maraming... doon mo makikita yung demographics. Mas marami pa rin Christian kaysa dito. Pero pagdating ng Halloween, talagang lahat ng tao yata dito nagse-celebrate ng Halloween. Ayan ba, kita nyo yung kalansay na yun. Meron pa doon sa kabila, ayun pa oh. May kalansay din doon oh. May aso at saka ano pa, nakita mo ba yung isda? Look at that. Lahat ginawang, nagpipishing pa pala yung kalansay. Ang Dapat galing. nakuna ng shorts. Hindi mo nakita? Hindi ko dala yung isang pwedeng balikan yan. Hindi mo napansin yun? Hindi ko napansin. Ano pa po? May naisip akong topic kagabi na. Wala na, kaya dapat susulat ko eh. Nakita nyo naman ang attire ko. Ibig sabihin po, malamig na. Nakauna po ang aircon ng US. Sabi nga nung pinsan ko, nakauna din ang freezer ng Canada.
Humihingal na po ako. Yung mga kinakawayan ko po, yung mga constituent ko. Constituent. Ano kasi? Excuse me po. Si Vilma Santos ka? May constituent? Sabi nga, Mm. uy, natapik ko yung camera, hindi pa ako sanay ng yung microphone. Lagay mo Yung dito. po mga neighbor namin, kilala po ako. Ako hindi. Hindi. Yung pong asawa ko, hindi nila kilala. Pero alam nilang asawa ko siya. Kaya kung tawagin siya, Sunny's wife. Saan siya? Makita. Pagka nakakausap siya. Eh, meron Dito namang tayo, ibang dito tayo. nakakakilala na pangalan niya. Ilan bang asawa mo? Sigurado lang Oh, isa. Sunny's wife. Lalo na yung mga kadaldalang kong mga matatandang Tingnan mo yung banana nila. puro Oh, that's retire doon cute. sa tabi namin doon. Tingnan mo yung banana, sweetheart. Oh, that's cute. Nilagay niya sa malaking pot over there. Tingnan mo, oh. Nakita mo yun? May nadaanan po kami dito Ayun, oh, kagabi. yun, oh, yung banana. Oh, ang ganda. Oh, may puno siya ng That's saging doon. nice. Naku, nakauwi, nakaalis na ata ito. Oh, hindi. Yan, oh, ang laki pa nung looban niya, oh. Pinipick up nila yung mga ibang gamit siguro. Yeah. Kasi nauna Mabaho, na. ano yung mabaho na yun? It's the tree, sweetheart. May tree na mabaho. Ito bang fig yun? No? O yun. Dito ka, sweetheart. May sasakyan. Eh, subukan nilang sagasaan ako. Haba! Wala Ang bango tayong ng yayaman figs. yan. Hindi sila nag-garage sale? Ang dami na pong bunga nung orange nila, oh. Ewan ko kung nakikita nyo. Yan ang isang inaabangan namin. Kasi hindi rin nila kinukuha yan, eh. Yeah. Kaya pagka So, next year. pahinog na, nagdadala kami ng supot na malaki. And nagnanakaw. Nagnanakaw kami. Eh, kaysa masayang, kaysa bumabagsak lang sa lupa, eh. Sayang. Nabulabog na naman yung mga aso. Ano pa isang magandang topic. Wala na ako maisip na topic. Diretso tayo or dito tayo sa ano? Diyan na, kanan na tayo dyan. Ba, pagod ka na, no? Sabi sa'yo, ang hirap. Nakita pag hindi ako nagsasalita, nagbablog, Mabilis ka. mabilis pati lakad ko. Kasi nag-iisip ka. Mahirap ganun. maglakad, tapos nagsasalita, tapos nag-iisip ka pa kung ano yung sasabihin mo. Ba't si Kuya Kurt, ang galing niya? Yeah, si Tagalog Kurt, ang galing. Dire-diretso siya, Is, non-stop. amazing ang kanyang ano. Walang cut yung ano niya. You know why? Kasi still young. 40. 43. Oh, isipin mo yun, 13 So, years ang difference namin. Ako, 10 years difference kami. 9 years. Pag-usapan natin yung mga pag-abuso sa posisyon. Isang napansin ko po. Ulit na si Dito. Haring Init. Yan, kumpara sa Pilipinas, US, Canada. Good morning. Morning. Yung mga authority. Morning. Grabing umabuso ang mga tao sa Pilipinas pag may posisyon. Anong tawag doon? Kasi lalo na sa mga politiko. Power trip. I guess meron na rin tayong mali sa part natin na, di ba, parang tinitingala natin yung mga politiko. Samantalang dito, ang tingin sa politiko, servant ka, Public servant. public servant ka. Lahat Pwede- ng, sweetheart, lahat pwede kang ng mga utusan. empleyado sa gobyerno ay public servant. Pwede kang utusan ng pangkaraniwang mamamayan dahil sila ang nagpapasweldo. Yep.
Sa'yo, dito po yan, tsaka sa Canada. Hindi katulad sa atin, pag naupo na, akala mo na kung sino. Minsan nga ba, barangay tanod pa lang. Katulad nung nagda-tricycle pa lang ako. Barangay tanod pa lang, lintik mga maka-abuso sa posisyon nila eh. Meron isang barangay tanod doon sa Angono. Kakilala ng tatay ko. Isang beses, umuwi tatay ko, nakainom pa naman. Galit na galit sa akin. Unang tanong sa akin, bakit mo, nakalimutan ko pangalan ng barangay tanod na yun eh. Sa ano siya eh, sa Doña Aurora. Matangkad na mistiso. Sa Doña Aurora, Poblasyon Itaas. Sa Angono, Rizal. Sabi ng tatay ko sa akin, bakit ko raw sinagasaan yung barangay tanod? Kaya sabi ko, nagtaka ako, nalito agad ako kasi wala akong maalala na ganung pangyayari. Eh talagang galit na galit sa akin ng tatay ko. Muntik pa akong suntukin eh. Sa galit niya eh. Kasi syempre, sino ba namang magulang ang matutuwa pagka ganun ang nangyari? Na ang anak mo ay ganun ang ginawa, tapos kilala ka pa sa bayan mo. Sabi ko, wala po ako maalalang ganun, tay. Saka sino po yung nagsabi sa inyo niyan? Di sinabi niya sa akin kung sino, nakakilala ko kung sino. Kalimutan ko pangalan, wala na. 26 years na akong wala sa Pilipinas eh. Basta 26 mistiso ka siya na ba? na ano. 26 na, sweetheart. Oh my 26 years na goodness. wala sa Pilipinas. Malapit ka ng doble sa ano. Stay mo sa Philippines. Ngayon, binalikan ng tatay ko kasi sabi ng tatay ko, nakakas daw yung braso at bali ang braso at nasagasaan nga daw ng tricycle. Ang mabigat, ang sinabi sa tatay ko, ako. Eh yun pala, parang binibiro lang niya ang tatay ko na Sweetheart, yun ang magandang ano. Ano parang dito, kunyari, sinabi niyang Look at that. ako ang Yan ang magandang pang ano, yung project mo, oh. nakasagasa sa kanya. Kaya galit na galit ang tatay ko. Na hindi naman tama. Na kung mo nasa posisyon ka, kahit mabiro, eh kung napatay ako ng tatay ko dahil doon, nakainom pa. Hindi, wala na. Ano magagawa? Sorry na lang, di ba? Ganyan sa atin eh. Binibiro ko lang naman eh. Naniwala naman siya. Ah. Hindi magandang biro yun. Kaya nung makita ko mayroon yatang may meeting sa amin noon, andun lahat ng mga barangay tanod, mga kagawad, saka mga ilang konsehal. Parang may ginagawang active po kasi sa ano ang tatay ko. Nakita ko siya, ando doon. Talagang pagkakita ko, nagpanting yung tainga ko eh. Muntik na kung ano magawa ko eh. Piniit lang ako ng mga ibang tao. Saka ngayon, nanakbo palayo yung barangay tanod. Tapos, after nung pinatawag ng tatay ko, kinausap na nagbibiro lang daw siya. Hindi naman daw talaga ako. Tapos, tayo. It's not a good joke. Barangay tanod lang yun, ha? Ayan na. Yun ang isang nakakalungkot sa akin, sa atin. Eh, pataasin nyo pa posisyon hanggang sa taas. Houston! Good morning, Bill! Morning! Yan po yung aso ng kaibigan ko. Yan. Ini-ignore na niya ako eh. Yung asawa ko na ang pinupuntahan niya. Bye, Houston! Oh, look at that. Very intelligent. Nandun doon siya. Napakatalino ng mga aso. Nangangapit bahay naman doon sa kabila.
Eh, mas talo po ako nito. Pagka kumandidato kami, kayang-kaya akong talunin nitong isang to. Taga-Canada din po to. Halos lahat, kilala. Yung mga kakilala ko, kilala niya lahat. Tapos yung kakilala niya, hindi ko kilala lahat. Mas marami siyang kilala. So, talo ka, sweetheart. Yeah, pagka nagboto, talo ako. Dito na po kami sa Paikot, malapit sa park. Uy, maraming tao. Maraming tao ngayon. So, yun po, ang isang nakakalungkot na sitwasyon sa atin. Isipin nyo, barangay Tanod lang yun, ha. Hindi ko naman nilalang dahil maliit ang tingin ko. Pero dun sa ginawa niya na yun, ano pa magiging tingin nyo dun? Kung napatay ako ng tatay ko dahil dun sa biro niya. Hindi maganda. Meron pa akong isang na ano doon, barangay captain naman. Nasa lubong ko sa one way. Nasa tamang direction po ako, palabas ako. Siyang sumalubong sa traffic sa one way. Kasi tigil ako. Namamasada po ako noon, tricycle. Dire-diretso siya. Dinunggol yung tricycle ko nung Ford Fiera niya na dala na barangay service. Tapos bumaba siya. As usual, lasing. Morning. Morning. Nilapitan ako. Sabay suntok sa dibdib ko. Sabi sa akin, hindi mo ba ako nakikilala? Sabi ko, hindi po. Hindi ko naman talaga kilala. Pero alam ko, yung service niya, alam kong sa barangay. Yung sinasakyan niya. Kaya ang isip ko, empleyado ng barangay, barangay Kagawad, barangay Tanod, yung pala, barangay captain siya. Sabi niya sa akin, sa susunod, pag nakita mo ako, atras ka na. Sabi ko, Galing. ayos. Galing. Sabi ko naman, pasensya na po kayo. Privilege. Pero ako po ang nasa tamang daan nun. Siya sumalubong sa one way. Pero barangay captain eh. So he's baba always ako, right. wala namang reverse ang tricycle eh. Ditulak ko yung tricycle ko paatras. Habang kasunod ko siya at dinudunggol-dunggol yung tricycle ko. Ayun, hanggang sa makaalis siya. Tapos sinumbong ko sa tatay ko. Tila 4th year high school ako niyan. Oh shoot, tingnan mo yun. Oh. Ang laki ng Magkano kaya ang binabayad? May nagpuputol po ng puno dito. Yun po, ano ba, 4th year high school ako. So, mga 89. Hello! Hindi ko nakita yun, may katabi pa Tignan mo ito yung full color si Tato. Look. 4th year Nice. high school ako, 1st year college. Look at this. Yan na po, yung nagpapalit ng Nice. mga kulay na puno. Very colorful. Yan po, ang isang nakakalungkot sa atin. Pag-abuso sa authority. Smells good. Barangay captain ng San Vicente. Noon, mga late 80s, early it's part of 90s. Smuds with that. Hindi siya ano. Kasi tila 4th year high school ako no 1st year college. Because it's the power line na ano niya. Ayun, inalam ng tatay ko kung sino yun. Yun ang nalaman niya. Tapos, kinausap. Humingi naman siya ng sorry sa tatay ko nung malaman na anak pala ako ni Tembong Miranda. Buti na lang, hindi ako pumalag. Kung pumalag ako, tapos. Sabi ko po sa inyo, marami po akong naranasan sa Pilipinas. Pagta-tricycle, pamamasada ng jeep, pagpa-personal driver, hanggang sa magtrabaho sa Mitsubishi. Mag-abroad. Kaya pag naikukumpara ko yung buhay natin, dyan sa Pilipinas, yung buhay ko noon,
Hanggang sa mga ibang bayan ako, ang laki ng pagkakaiba. Pakababa ng quality ng buhay sa Pilipinas. Philippines, may Philippines. Pero, make no mistake, mahal ko po ang Pilipinas. Nakakalungkot lang yung mga nangyayari. Babalik ka pa ba isang, doon? Babalik ka pa ba sa Pilipinas? oh, syempre naman. Okay. Meron pa naman isa, barangay captain din. Nakatalo ko. Dahil tuwing magpipiesta, sa amin, sa Angono, yung mga nagpa-practice po ng mga parada, parehadora, isinasara yung barangay nila. Kaya sabi ko, bakit isinasara? Unang-una, yung mga taong nakatira sa kabilang barangay, naglalakad sila. Kasi nga, sarado na yung karsada. Wala nang tricycle na makapaghatid sa dulo. Kasi sinara nila yung barangay nila. Although, kultura yan ng Angono, nire-respeto natin, pero yung the way na ipatupad. Kasi dito, sa Canada, bago ka makapagpasara ng isang karsada, kailangan mo ng permit sa police, sa City Hall. At ano ang dahilan? Dahil maraming mapupurwisyo nakatira doon sa maapektuhan ng ipapasara mong karsada. Lalo na pagdating ng emergency. Pero sa atin, parang hindi pinapansin yun. At isa pa, naapektuhan din yung paghahanap buhay namin. Hindi na kami, karamihan ng pasahero namin doon sa kabila ng barangay nila namin inihatid. Yun ang bulk ng income namin. Ano yung alarm na yon? Yes. Sa atin ba yon? Nakakatalo ko yung barangay captain. Sa bahay namin, bisita siya ng tatay ko. Kaya nagalit sa akin tatay ko. Sabi, tigilan mo na yan. Walang katuturan yung mga tatatanong mo't pinagsasasabi mo, sabi sa akin. Tigil na. Lumipas ang ilang taon, napunta po ako Canada. Napasok muna ako Mitsubishi. Tapos napunta ng Canada. Tapos isang beses, nagkausap kami ng kapatid ko. Sabi sa akin, Tol, yung pinagtalunan nyo noon ni Kapitan ding 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 ganon, hindi ko na po sasabihin ang pangalan. Batas na ngayon, inaproban na ni Mayor, hindi na pwedeng isara. Dahil marami nang nagre-reklamo. Sabi ko, yun ang sinasabi ko. Na dapat noon pa, nakita na nila. Kaya nga tanong ko sa kapatid ko, ano ngayon ang sabi ni Kapitan ding 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 ding? Sabi naman ng kapatid ko, syempre, ano sasabihin nun? Di wala. Palagi siyang tama eh. Saka hindi na siya kapitan ngayon. Bukal na siya. Siya ang ano ng Rizal ngayon. Sabi ko, na-promote pa kahit na isang pangatwiran. See, napopromote pa sa dito, gumawa ka ng isang daplis na batas, tapos ka. Ay. Kung ano-ano na ang nasabi ko. Nakabalik na pala kami. Masarap nagdadaldal habang naglalakad. Hindi ako pinagpawisan ngayon. O di, Talagang malamig na, pero tirik na ang araw. mainit pa rin. Ano, isang ikot pa. That's it, magluluto na ako. Ayaw mo na. Sumusuko ka na. Magluluto ako, sweetheart. Ano sinasabi ko sa iyo? Sabi ko sa iyo, wala kang itatagal sa akin eh. Excuse me. Talaga naman, wala kang itagal sa akin. Kahit saan. Gusto mong maano? Kaya magpapaalam na po kami at nandito na po kami sa harap ng bahay namin. Naka 5 miles na po kami. 7 kilometers. At maraming salamat po sa pakikinig nyo at sa pagsama ninyo uli sa amin. Mag-asawa ngayong araw na to. Ngayon ay Monday, Lunes.
Lundi. Anong date na ngayon, sweetheart? 27? 20, hindi 29. O yeah, 27. O yeah, 27 nga. Kasi 31 na sa Friday, di Yeah, ba? 31 na nga pala sa Friday. Oh, So, malapit nang mamatay ang cellphone ko. Mag-ano ka na, mag-ready ka na sa costume mo. Naka-ready na. Okay. Excited na nga ako eh. Okay. Kaya ingatan po nating mabuti ang bawat isa at ingatan po natin ang ating mga sarili. Ito po ang itsura ng street namin pag Monday. Wala pong pinagkaiba sa Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, No, Sunday. there's a difference. Monday, may mga garbage. Oo, yun lang ang pagkakaiba. Monday, may makikita kayong garbage bin. Ang galing talaga ng asawa Pero ko. walang tao. Pero ganun pa rin. 1 week, 24/7, 365, 365 days a year. Ganyan. Kaya minsan tulala ako sa harap ng bahay namin, nag-aabang ako ng paradang dadaan. Kaya ingatan po natin ang ating mga sarili at ang bawat isa at huwag kakalimutang magpasalamat sa mga biyayang natatanggap. At mabuhay!